Well, good evening, netizens around the world, and time check, it's 10:03 in the evening. So, meron akong gustong i-share, no, sa gabing ito, dahil medyo kalunos-lunos yung nangyari. Previously, siguro 2 years ago, and I was victim of hacking. Yung bank account ko, na-hack siya through, dahil kasalanan ko rin because the internet phishing, because meron akong link na maling link, illegitimate na link, na buti na lang hindi ko tinuloy yung pag-access, pero in a way yung password ko ay nakuha. That's why tinawag ko sa hotline, binalak yung card ng bank account ko, ni-replace ng bago, at ito na naman nangyari ulit. No, so kanina lang when I check my email and even my text message, nabawasan yung bank account ko ng 2,000 pesos. At nabawasan siya na hindi inaasahan dahil na debit yung aking bank account ay nagkaroon na debit ng 2,000 pesos at ginamit sa pag-book sa isang travel agency. Buti nga 2,000 lang yung nakuha. Pero malaking bagay yung 2,000. But in a way, tinawag ko ulit sa hotline, and ayun, binalak yung aking card ng aking bank account for the second time around. I don't know what happened, what is going on, pero ito lang masasabi ko lang sa inyo, at least na-resolve ko naman, binalak ulit yung card ko, and then yung una hindi pa kasi password lang nakuha Itong pangalawa, nakuhaan na ako ng 2,000. So, tinawag ko na sa hotline, under investigation yon. Kasi di ba kasi sa mga bangko ngayon, di ba may nakalagay doon, if you do not transact this transaction, tawagan yung hotline, di ba, para sabihin to resolve. So I hope ma-resolve yon at maibalik yung 2,000 pesos do sa bank account ko. So na-block na naman yung card. Pupunta na naman ako sa branch. Then mag-create na naman ako ng hindi ko alam kasi nung una nag-create ako ng bagong username password. Ngayon nabawasan ako, baka ganun na naman ulit. And then i-replace yung card ko na naman. Okay, for the second time around. Well, maging maingat lang tayo sa ating mga accounts, lalo na kung naka-digital yung ating mga bank accounts, dahil talamak talaga ang mga magnanakaw. O hindi ang mga magnanakaw ay hindi lang sa gobyerno, no, pati sa online yung mga hackers. So maging maingat lang tayo sa ating mga paggamit ng accounts, ng mga digital account natin sa mga bangko. No, yun lang. And thank God, na-resolve ko naman, and I hope maibalik nga ng bank account yung 2,000 na debit. At kung sino man yung nang-hack sa akin, utang na loob, tigilan mo na yan, dahil yung pagnanakaw na ginagawa mo, malaking kasalanan yan, sa'yo rin bubuelta yan, no? Dahil yung 2,000 pesos na nakuha mo sa akin, hindi yan biro. No, hindi yan biro, dahil mahirap kumita ng pera. Tandaan mo. Kung nakukuha mo yung pera sa madaling paraan, madali agad masusunog yan. No, pero mas masarap paghirapan, mas masarap kumita ng pera kapag pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo, hindi sa ganyang paraan. Kaya kung sino ka mang nang-hack sa akin, tigilan mo yan. Tigilan mo na yan. At ang laking abala ng ginawa mo sa akin, dahil pupunta na naman ako sa bangko. Paano ako makapunta sa bangko ngayon? Mag-holiday by next week, diba? O laking abala yung ginawa, malaking abala yan yung hacker na yan, kung sino ka man, bahala ng Diyos sa'yo. Naway makulong ka. Naway makulong ka, dahil hindi biro yung ninakaw mo sa akin na 2,000 pesos sa bank account ko.
Yan, gusto ko lang i-shout out para sa mga netizens around the world. Yun nga, maging maingat kayo dahil totoo talaga ang hacking. Dahil ako na biktima, nakuhaan ako ng 2,000 pesos nang hindi ko inaasahan dahil nag-email yung aking may nag-notify sa email ko sa aking cellphone na text na nagkaroon ng withdrawal. Buti 2,000 lang ang nakuha. Paano ko yung buong laman ng aking bank account? Ang hirap nun. Hindi ko na sana ko pupulutin. Anyway, so yun lang, maging maingat tayo at yung mga hackers na yan ay naway mga mahuli at makulong at tigilan nyo na yan, no? Dahil sinisira nyo ang buhay ng ibang tao. So yun lang.